Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. I believe, and all of us, you will agree with that, our country is known for one of the most numbered or highest numbered of Catholics in the world. This is our positive position we can share and proud of in the world. Di po ba? Being the most numbered Catholic believers, there is a question, mother, brothers, and sisters. Are we all stable and powerful enough to proclaim the gospel of the kingdom? Are we all stable and powerful enough to proclaim the gospel of the kingdom? Why I may say this, my dear brothers and sisters? Because in the gospel passage that we have today, on Matthew's account, Jesus continues to instruct his apostles as he sends them out to proclaim the kingdom. Jesus tells his disciples or apostles the difficulties they will encounter in their mission to proclaim the good news. We heard, mother, brothers, and sisters, directly from Jesus in our gospel today, the hostility that his followers can expect within. Jesus clearly warns them about what they will endure on their mission. Pinapalalahanan ni Jesus ang kanyang piniling alagad sa mangyayari at kanilang mararanasan sa kanilang tinanggap na misyon na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Nakakatakot, mga minamahal na kapatid, ang sinasabi ni Jesus sa atin. And for us now, we are all in mission as well. Lahat din po tayo ngayon ay nasa misyon. Kasalukuyan, lahat po tayo'y naglalakbay. In our journey that we have, that is our truly a mission entrusted for all of us by our Lord. Ibinibigay sa atin ito ang ating misyon na tinanggap mula sa Kanya. That's why we can say that we are truly His followers, His disciples of Jesus. That is our title every day. Followers, disciples of Christ, and have a mission to proclaim His gospel, the good news every day, through our presence, through our actions, through our relationship with one another. Diyan po makikita ang paghahari ng Diyos na ipinapahayag sa atin. And Jesus would tell us today, my dear brothers and sisters, or express us possibly, or it could be realistic to happen and to experience the words of Jesus in our gospel today. I am sending you like a sheep in the midst of wolves. My dear brothers and sisters, the difficulties, challenges, and persecutions are present along the way. The wolves that Jesus mentioned to us today in our gospel are still real. Totoo pa rin ang asong gubat sa gitna natin. Tayo mga tupa na pwedeng lusubin ng mga asong gubat na mababangis at matapang. The wolves that mentioned to us by Jesus today is still real, my dear brothers and sisters. Active at large. Minsan po parang lumalaki pa. They take different forms
at different time and places. Sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang anyo at panahon, nangyayari pa rin po ito sa atin. That's why, Mother brothers and sisters, we are reminded of today. Are we powerful enough? Are we all stable enough to conquer all of these wolves that we encounter in our journey? Makakaranas po tayo at haharapin po natin ang hirap at hamon sa ating pagsasabuhay, sa ating taglay na pananampalataya. Ano pong ibig sabihin, mga minamahal na kapatid? Pag tayo ba ay sumunod sa Panginoon, wala nang hirap, wala nang hamon, lahat maayos. Ito ang ating hangad. Pero ang sinasabi sa katotohanan at sinasabi sa atin ng ating Panginoon, we are all followers. But again, makakaranas tayo ng mga ito. Tayo'y makakaranas ng hamon o hirap, pero huwag tayong mag-alala dahil tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. Sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ginhawa at hindi madali ang pagsunod sa ating Panginoon. But today, Mother brothers and sisters, Jesus making sure that we are all aware of this reality so that we do not have false expectation. Ito po ang ating kaisipan kung minsan. Kaya po marami tayong hamon o mga tanong sa ating Panginoon. Akala po natin paglapit natin, pagsunod natin sa Kanya, everything will smooth. Lahat ay maayos. Hindi po. Magkakaroon po tayo ng katotohanan na harapin ang mga ito sa buhay natin. That's why, Mother brothers and sisters, moreover, despite all the dangers and difficulties we are to endure, we should not give up or refuse immediately. We have the power of God that will empower us every day. Jesus calls on us to stand firm every day. The source of our standing firm lies not only for ourselves. It is the Spirit of God, the Holy Spirit, who surely empower us to be faithful in all adversaries. We are to be courageous enough in our living of our faith. Mga minamahal na kapatid, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, maging matatag sa lahat ng pagsubok. Jesus assures us of His help and protection. Nandyan ang Diyos sa atin. He promised truly the active involvement of the Holy Spirit. Huwag tayong matakot. Don't be afraid. Kaya po, sabi, 365, inulit, don't be afraid in our scripture. Araw-araw, may kalakasan tayo dapat sa ating buhay. Don't be afraid. Kaya po, ano ang dapat nating gawin? Maging matalino at mahinahon sa pagharap sa mga pagsubok. May Diyos tayong tumutulong. Mother, brothers and sisters, let us always remain in our very source. Let us always remain of our resources that we have, the Holy Spirit. Amen.